Naaalala natin ang Britain sa Bose, tsaka Big Ben. Ngunit mas matindi ang tunay na sitwasyon. Sa silangang Yorkshire, unti-unting kinakain ng dagat ang lupa at mga bahay. Sa Holderness, mahigit 1 metro ang inaatres ng baybayin taon-taon. Gumuho ang bangin na luwad dahil sa bagyo. Isang umaga, nasa bingit na ng bangin ang iyong bahay. Mula panahon ng Roma, 5 kilometro ng lupa at 30 nayo na ang nawala sa dagat. Binabayaran ng gobyerno ang mga tao para lumipat. Napakamahal protektahan ang bahay gamit ang pader. Ililipat lang nito ang problema sa kapitbahay. Taon-taon, nagbabago ang mapa ng baybaying ito. Ang lumang tirahan ay nasa album o larawan na lang. Ang sikat na hamog sa London ay hindi romansa, kundi isang tunay na trahedya. Noong Disyembre taong 2052, nilamon ng smog ang London, huminto ang syudad. Ang hangin ay naging dilaw-itim mula sa usok ng uling. Bumaba ang tanaw sa ilang metro, di makita ang sariling paa. Naiwan ang mga bus sa kalsada. Kinansela ang mga palabas dahil di makita ang entablado. Puno ang mga ospital nang nahihirapang huminga. 5 araw ng bangungot na ito ang pumatay ng halos 12,000 tao. Ang trahedyang ito, ang dakilang smog, ang nagtulak sa gobyerno na gumawa ng batas sa malinis na hangin. Ipinagbawal ang uling sa lungsod. Nilagyan ng filter ang mga pabrika. Mahigpit na binantayan ang tambucho. Ngayon, pinagmumulta ang maruming sasakyan sa London. Pinalawak din ang mga low emission zone. Kaya ang mito ng walang hanggang hamog ay anino lang ng nakaraan. Walang isang nakasulat na konstitusyon ang United Kingdom. Ang sistema nito ay pinagsama-samang batas ng parlamento. May lumang desisyon ng korte at kasunduang politikal din, daan-daang taon na. Sa papel, ang reyna ang nagtatalaga ng punong ministro. Ngunit ang leader ng nagwaging partido ang tunay na nauupo sa posisyon. Kaya ng House of Lords antalahin ang bagong batas. Ngunit di nila pwedeng harangan ang budget. Nakatulong ang pagiging flexible nito sa mabilis na pagbabago. Ngunit nagdulot ito ng matinding kalituhan sa Brexit. Kinailangan pang ipaliwanag na ang bansa ay nakasalig sa mga napagkasunduan, hindi lang sa isang makapal na dokumento. Sa Britain, hindi lang laro ang football. Ito ang takbo ng buhay. Araw ng laro, kalsada ay sarado. Pubs maagang bukas. Palengke handa sa dami ng tao. Ang pagiging karibal ng club ay namana sa henerasyon, kwento, biruan, pati tirahan. Ang derby ay laro ng magkapitbahay. Mahabang kasaysayan, hindi lang laban. Fans, gumagawa ng banner, tumutulong sa museo, nag-iipon sa laro sa ibang bayan. Panalo'y nagpapainit ng gabi kahit umuulan. Talo'y sumisira ng mood hanggang Lunes. Sa bus stop, pinag-uusapan ng goal. Ito ang pinakamahalagang balita ng araw. Sa UK, kailangan magbayad ng lisensya sa TV para makapanood. Pinagmumulta talaga ang sinumang umiiwas. Ginagawa ng BBC ang balita at dokumentaryo ng walang ad. Kaya ang manunood ang nagpopondo dito. Binago ng internet at Netflix ang lahat. Pinagtatalunan nila kung pananatilihin ang bayad, o palitan ng regular na buwis, o tuluyan ng alisin. Sa maliliit na bayan, ang BBC ang pinagkakatiwalaan. Pinagkukunan ito ng balita tungkol sa kalapit na lugar. Marami ang handang magbayad. Gusto nila ng balita tungkol sa buhay nila, hindi tungkol sa ad at libangan. Sa Orkney Islands, Scotland, sadyang malakas ang hangin. Ang mga wind turbine rito ay lumilikha ng sobrang kuryente. Hindi ito kayang idola ng mga cable sa mainland. Imbes na mawala ang enerhiya, ginawa ng mga taga-isla ang sobra-sobrang kuryente at tubig bilang hydrogen. Ang hydrogen na ito ang panggatong sa mga ferry at pampainit ng mga bahay. Ang kita ay napupunta sa lokal na residente. Maraming proyekto nila ay mga kooperatiba. Sa isang kapuluan, linggo-linggong napuputol ang biyahe dahil sa bagyo. Para sa kanila, hindi lang ito eksperimento. Ito ay tunay na seguro. May init at biyahe pa rin kahit hindi makalabas ang mga barko. Ang sobrang hangin ay naging enerhiya sa oras ng pangangailangan. Ang mga karaniwang bahay terasa sa Britanya ay maganda sa larawan, ngunit madalas malamig sa loob tuwing taglamig. Ang mga solong bintana, siwang sa pinto, at manipis na pader ay nagpapaalis ng init sa labas. Kaya nakaugalian ng painitin lamang ang silid na ginagamit. Sinasarahan ang mga pinto, umiinom ng mainit na tsaa ng litro-litro. Nagdadala rin ng portable heater. Matapos ang krisis sa enerhiya, nagbigay ng tulong ang gobyerno para ito sa pagpapainit ng bubong at pagpapalit ng bintana. Ngunit sa mga makasaysayang lugar, mas mahal at matagal ang anumang ayos. Kaya marami pa rin ang sumasalag sa init ng makakapal na kumot at carpet. Sa maaraw na araw, sinasalubong nila ang sikat ng araw sa malaking bintana.
Nagiging libreng pampainit ito. Sa Britain, ang pila ay higit pa sa paghihintay, pambansang laro ito at paraan upang maiwasan ang gulo. Nang magpaalam sa Reyna Elizabeth, nagpila sila sa kabaong niya ng maraming oras. Buong gabi silang nakatayo ng walang siksikan. Simple lang ang tuntunin, kung huli ka, pumila sa likod. Ang disiplinang ito ay gumagana rin sa tren at post office. Walang bantay, purong tiwala lang ang batayan. Nagbibiro ang Brito na kaya nilang pumila para sa pila, at totoo yun. Ang ugaling ito ay nagiging maayos na hanay ang dami ng tao, nakakatipid sa nerbiyos. Ang lumalabag ay pinapatigil ng isang kalmado ngunit matalim na puna. Ang peluk at balabal sa korte ng Britanya ay nagtatago ng pagkakakilanlan. Ito'y para sa argumento ng batas, hindi ng individual. Paulit-ulit itong tinangkang alisin, ngunit nanatili. Pinanatili ito sa mataas na korte bilang proteksyon at ugnayan sa kasaysayan. Ginagabayan ng hukom ang magkabilang panig ng walang pagkiling. Layunin ng tamang desisyon, hindi pagpapakitang tao. Ang lumang istilong ito ay nagsisilbing sal ng damdamin. Naririnig nito ang punto, hindi ang lakas ng boses. Mainit at mabigat ang peluka, lalo na sa tag-init. Ngunit ipinapaalala nito ang tuntunin, hindi sigawan. Ang pub sa nayo ng Britanya ay hindi lang inuman. Ito ang sentro ng buhay lokal. Dito nangangalap pondo para sa football team. Nagkakabit din anunsyo ng nawawalang pusa. Pinakikilala ang mga baguhan sa mga tamang tao. May di nakasulat na patakaran. Halimbawa, ang round kung saan lahat ay libre sa inuman. Mayroon ding Sunday quiz na may premyo mula sa karatig na bilihan ng karne. Maraming pub ang mahigit 100 taon na. May lumang litrato at karatula sa dingding. Ang paboritong mesa sa bintana ay mana na. Ang pub ay isang buhay na offline network. Mabilis kumalat ang balita rito, mas mabilis pa sa messaging apps. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa Britanya. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na episode tungkol sa ibang bansa. Column